Marami nang mga butang na nasa sulod, ipagawas na na. Wala na pinili yung mga butang kaya wala na ako ng inspirado. Wala na yung papaboy. Dili na ablihan, hindi sirahan niyo. Kung sila na hindi na nabilang ko tayo kung wala na yung mga butang. Pagkakas sa mga utang sa asasulod, mayroon kong mga video. Kahit kasira ko ang mga kapatid. Gusto niya na para mapasnihan niya. Kasi na yung mga nagpapambili mo. Ay, check sa Kanina yung bayang nai. Nai. Kanina bayang nai. Ganda. Ganda. Mga suon, kung gusto maayon ako sa ang pagkanan. Hindi nga itong hindi ko karoon, o hindi sa ka-ritual, kasi nahitabuhan ko na doon na namas-tamas sa pagkabalaan sa itong simbahan. Kini nga ito ang hindi mo karoon, hindi aksyon, apan pagpakita kung sa importante kung sa pagkabalaan ng simbahan. Ang atong bimuhon karoon, pahinumdum na ito nga ato ang balaano, ang pingan, ang ato ang simbahan. Muli nga pagtakop na ito hili, siguro mamalanong ka o ang katiliban, mamalanong sa punong sa'yo atong na-contribute na pagpanamas-tamas o sa pagkabalaan sa ato ang simbahan. Ato ngayon na kasahon ang Ebanghelyo Kalendario. Ang Ginoo manaag kaninyo. Tinutulig ka sa Ebanghelyo sumalang sa atin. Kunya dito sa kay Jesus ang mga binunan sa kayan. Kung ipanganihan na ito sa tamang sarangan. Kung yan ipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao. Ito nga siya nga naglusara sa kabuntod aron pag-ampo. Kung sa pagkagabi na, si Jesus naglusara dito. Niya tugmura ang sakayan dito na sa laot, ikuso-kuso sa mga balon. Kaya ang hangin, sumsumon man.
Sa may alas 3 na kadlaw, si Jesus ngadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkita sa mga tinun-an kaniya naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pagkayo. Ana ay multo, ingon sila. Kung nagyagin sila sa kalisan, si Jesus ningon kanila, ayaw ko maghadlok, ako kini. Kunya si Pedro ningon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga rin, itubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa kayan, naglakaw sa tubig, kanto kang Jesus. Apan sa pagkamatiko niya sa hangin, nahadlok siya ang isugod pagkaunod. Ginoo, luwasa ako, bisinggit siya. Diyan yan, idawat siya ni Jesus, ibira o ingon si Jesus kanila. Pagkadiyo tayo sa inyong pagtuo, nganong nagluwa-luwa ka man. Kung nanakay silang luwa sa sakayan, kung miluran ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, bisimba kang Jesus o ingon, ikaw gayon ang anak sa Diyos. Mitabok sila sa lanaw o midunggo sa Hinisaret. Kung si Jesus na ilan sa mga tao, busa, ipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan o ginagidalagat to kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton diha na lang sa sinsin sa iyang bisti o ang tanan nga nakahikap niini nangayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon, mayong hapon na tutanan. Inyong nakita nga aniyang mga kaparian, aniyang pura-paruko, dini sa mga parokya, Padre Rolly, o iyang kaabag, si Padre Ramil, aniyang po na itong Vicario General, Monsignor Buenaro Jr., aniyang usab ang itong Chancellor, ang Economos, ang Diocese of Samis, si Padre Jason Panagito, aniyang po ng pare, si Padre Daniel Rodinas, Padre Victor Sereno, si Padre Darren Rosales, si Padre Archer Boquia, si Padre Dexter Manuelos, si Padre Edgardo Ponce, si Padre Emmanuel Pujutan, si Padre Nestor Duhilan, si Padre Andrew Reville, si Padre Lani Sereno, si Padre Sandy Comita, si Padre Rondo Roma. Inyong nakita nga naman yun nga niya yun ang mga kaparian tungod kay ang atong nga paghimuon usa kini kakabahin sa atong pagtuo ug dili kini dula-dula lang giyama-yamaan o gipanamas-tamasan ang maong simbahan mao nga kini atong iuli ug atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab kay ang balaod sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. Muna nga aniya ang mga kaparian, tungod kay miduyong kami, miuban kami, nga dunay dakong paghitabo, nga dili nato kabiyaan, dili nato ingnon nga isaligi, ihikling lang. Importante kayo kini. Gani, humani ini, humani ato nga pagpundok nato kining simbahan kinahanglan man nga siraduan, kinahanglan man nga walay liturgical o misa nga paghimuon dinhi until further notice. Nganuman aron inyong mahibaw-an nga ang simbahan balaan ug dili nato panamas-tamasan ang pagluwa o paghimo mga dautan labi na kun kini murag isibya gyud sa social media usa kini kabinuang nga buhat nga dili nato palabyon mao nga ang mga kaparian ania kami uban nako isip inyong arsobispo amahan sa kalag ato kining gihimo tungod kay dili nato ni ingnon lang nga kining okay ra di ay dili mao man bitaw nga walay misa nga himuon nini karong ugma Miyerkules Domingo ug hangtod kanus ani nato mahimo kinahanglan yun nga ang mga katawhan mohimo og penitensya kinahanglan yun nga ang katawhan mohimo yun og mga sakripisyo tungod kay ang pagpakasala kabahin man ta sa pagpakasala mo ni ang gitawag og corporate sin kana bang apilta sa pagpakasala tingali doon na nakikita o wala siya badlungan tingali
dunay nakabantay pero murag gipalabay lang. Mao na nga kita naduhi kita sa pagpakasala. Ang atong mga kaparian aniya dinhi o ang atong kaparian ang pari niya dinhi mao usab ang sulti kung ang katawhan mihimo bagayon sa insakto nga pagpinitensya o sakripisyo. O amo kini nga i-evaluate, amo kini timbang-timbangon kung ang simbahan ang ayan na ba nga ablingan. Adunay tingali ni Kuyanap nga istorya nga sa sunod Domingo pwede na. O takay balo, tungod kay amo pa kining hisgutan kung ang ayan na ba nga ablingan tungod kay ang katawhan mihimo man sa sakripisyo o penitensya. Mao nga kami, isip mga kaparian, nagsabot na usab kami nga sa Pizza 7, nining bulana, Agosto 7, sa alas 3, ang mga kaparian muhimo usab o mga penitensya, huling hour, mga kumpisan, o uban pa, agi pagkiduyog kaninyo. Tungod kay, usa kini kadako nga sala, usa kini kadako nga kalapasan nga nahimo. Mao na nga ang mga kaparian muhimo niini ug tingali ako pong hangyoon ang atong padikura nga muhimo usab og mga holy hour uban pa sugod ba ugma o hangtod kanusa basta adunay makita nga ang katawhan sa tibuok nga parokya sa sa Jimenez naghimo gayon sa penitensya. Mingon mo nga, wala pa may magbinuang ka na raman siya. Pero sanglit kita, usaman ka people of God, o unsa ang nagitabo sa kinatibukan, apektado mangyunta. Muna nga, walay misa nga paghahimuon, hangtod sa Domingo o hangtod kanusa, amo ka nang i-evaluate. Sa tibuok nga archdiocese, kamo pa ang gihimuan niini nga atong siraduan ang mao nga simbahan. Nya makaluluoy kay kamo maduhig man walay misa aron inyong mabati nga ato gyud diay nga panggaon ang simbahan ug dili nato panamas-tamasan. Ato gyud diay responsibilidad nga kung dunay mo aksyon o himugdautan kinahanglan ato gyud nga sumpuon. Ug mao kini ang atong panagtapok aron kita mahibalo nga duna gyud tay responsibilidad. Kapwa ko, pananagutan ko nga ako yung tubagon ang atong isig katao. Muna nga nagtapok ta labi na gyud dining mga batan-on nga niya karon. Hinumdumi gyud ninyo nga dili gyud ta makayama-yama, dili gyud ta makahimo og mga dautan sulod sa simbahan. Kay kun mohimo ta ani duna dinhi consequence ug ang tanan nga katawhan apektado day niini. Muna nga usbon ko ani ang mga kaparian unya akong ideklarar nga walay misa Lunes ang Domingo o hangtod until further notice. Tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo dili lamang sa usa ka tawo kundi apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Inautunta nga doon natay mga penitensya, doon natay mga pag-ampo nga paghahimuon, doon natay mga sakripisyo nga paghahimuon. Usbon ko ang Archdiocese sa Osamis, ang mga kaparian, muanhi sa Pizza 7, ari sa Divine Mercy, kaya ang tibuok, kapilya man sa tibuok, ang mga kapilyang mga barangay, wala may buhaton nga mga communal prayer tungod sa maong paghitabo. O ang maong nga mga penitensya at sakripisyo, ari kini buhaton sa Divine Mercy Shrine. At tulad dito, kay siraduan maning ang simbahan. Inigsirado sa simbahan, walay makasulod nga tao. Bisan ang pura paroko ang pari, until I say, you may enter in. Walay pwede nga musulod, nga walay permiso nako. Kinahanglan yun nga ato kining batunan, aron atong mahinumduman ang pagkabalaan o ang pagkasagrado sa atong simbahan.
karon akong tawgon ang ato nga chancellor aron iyang basahon ang decree nga akong gihimo alang nining maong katuyuan sa pagsirado sa maong simbahan. Archdiocese of Osamis, Archdiocese and Chancery, Barangay Katanban, Manawag, Osamis City, Decree number 2025-S05-02. Archbishop's decree concerning the closure of the parish church of St. John the Baptist in Jimenez due to an act of sacrilege at the Holy Water Fall. In view of the great act of sacrilege committed by an individual who spat at the Holy Water Fall, a sacred object blessed and set apart for the sanctification of the faithful, and following the norms established in the Code of Canon Law, the following is decreed. Whereas Canon 1211 mandates that sacred places are to be treated with reverence and respect, and that acts offending their sanctity are greatly sinful and undermine the reverence due to the sacred signs. Whereas Canon 1369 prescribes penalties and preventive measures for those who abuse or profane sacred objects, which includes holy waterfalls. Whereas the spiritual welfare of the faithful and the reverence owed to sacred liturgical spaces necessitate appropriate liturgical and penitential measures. Therefore, I decree, first, the parish church of St. John the Baptist in Jimenez shall remain closed until further notice, as a sign of penance and reparation. This is to invoke conversion of heart and communal purification as guided by Catholic teaching. Second, a holy hour of adoration and solemn confessions shall be held on August 7 at 8 p.m. to foster repentance, seek forgiveness, and restore the sanctity of the parish. Third, the reopening of the church will only be permitted after appropriate acts of penance are observed by the faithful, including participation in the holy hour and confession, as well as after due pastoral assessment. Fourth, a serious warning is hereby extended to the individual responsible. The act of profaning sacred objects, such as the holy waterfall, constitutes great sin and desecration, and incurs not only ecclesiastical penalties, but endangers the sinner's communion with the Church of God. Immediate confession and sincere repentance are required to restore one's standing in the community of faith. Lastly, this decree shall be communicated publicly by the parish clergy, posted at the church, and published in local Catholic communication channels. By this decree, may the faithful be reminded that sacred objects and places are vessels of God's grace and deserve our utmost respect and reverence. Let us all renew our commitment to holiness, reverence, and communal harmony. Given under my hand and the seal of the Archdiocese of Osamis this 5th day of August 2025, on the dedication of the Basilica of St. Mary Major, signed by Most Reverend Martin Sarmiento Boadili, Archbishop of Osamis, as notated by the Archbishop, yours truly, signed
Reverend Fabio Rizal Panagito Desastre. Inyong nadugo, ang maong degree na tayo gitawag o reparation, na tayo gitawag o panagtakbo, panagtigo, di ang katawhan muhimo sa hulitaw o mangumpisan o umangin, ibarbiton kini sa mga kapalitan kung aya na ba nga aplihan mag-usap ang maong simbahan. Ako gihangin usap ang St. John the Baptist School, labi ng mga kabataan nga mga madre, ang iyong ko kamo nga muhimo gyud o kini prayer for reparation. Kunya kinahanglan nga doon na po'y pangumpisan na pagkabuhaton. Manghilom kita o mga tagpasaylo sa Ginoo sa atong mga kalamasan. Atong iapusan ang ato nga mga nakita ng mga nautan. Pero naghilom lang kita. Mga tagpasaylo o ginaututa. Naging atong pagpangayo pasayo dawaton din sa Ginoo. Manghilom kita sa makadiyot o atong masulan ang atong pagkapasalay ko. Lagi itong mamahan kami mga masalay ko. Nagabason kami sa among pagkakasasala. Dugay taon ang among mga pagayuko. Iuli ang imong tugma aron kami makasaulog pag-usap sa Eucharistia. Abili taon ang maong istruktura sa simbahan aron kami makapuno o makahimo sa among pagdayeg o pagpasalamat kanimo. Usbon ko kanimo Ginoo, atubangan ng katawhan. Nangayo kong nangayo ko, noon ta pasayoon mo kami sa among mga kasaymanan. Labaw sa tanan, mupadayon kami sa paghinulsol o pag-imo sa mga butang na adunay kalabilitan sa katuyuan sa pag-usap sa among kinabuhi. Hinamot ang Ginoo nga imong lungkod kay kami mga makasasala o nangalupo sa imong kaloob. Amahan namo na nakasalangit, pagdayto ng imong ngalan, mabulga namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagtuo sa yuta ang imong salangit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Pasayuan kami sa among mga sala. Inoon ka pasayo kami sa kasalanan kanamo. Hindi ko kami itugyan sa balay. Inunuan mo sa kami sa katukan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang iyong Diyos sa lahat kami. Lahat ikaw sa pangaway na tanan. Lahat sa pangbukas sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang mo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatay. Himaya sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Karon, siraduan ang simbahan, katulad ng dili, pwede pa niyong makuha, kaya siraduan ni hindi naman kayo pag-aabigan until I say it will be open. Usa katulad ng dili, palihog, kuhaan ninyo, ipapalong ang mga sugataan. Okay na. Masinado. Main switch yun. Ako masusunod no ang sila. Asan sila? Direct. Sulod. Sulod. Bishop. Sila kung gamit, yan dapat isa. Ingon bitaw mo. Ikaw kung mga gamit. Nana mga payong dai, ang payong madudot gawas.
Hindi ko visit sa kuno. Wala pa eh, wala na visit sa kuno. Ay, open niya. Ha? Tanang. Tanang. Kaya open na din na. Ako alto na kaagi. Sama sila. Didili no. Kasi nakita sila trad sa kapayong na ano direct. May payong na rin gawas. Dire. Kapayong dahil na dihara. Wala na mo na. Okay na mo. Okay mo. Okay. Sige, wala po tayo. Dito naman yung buwan ng lamisa na yung tunay. Lamisa. Ada, ito na mi. Sige na. Ang temporaryo nga pagpasirado sa parokya ni St. John the Baptist tungod sa mga hitabo. Magkuhay labang ito na dungog ang atong Arsobispo sa Archdiocese sa Zambia sa Archbishop Martin sa Tabawa Treaty. Upang mga puntahan dito ng spirit na naaral na natin. Para wala mo siya sa kasi sa Kristo. Pangalan pa lang.